Ano ba itong ano? Ilagay nyo nga dyan sa may comment section, mga bossing. Ano ba itong nababalitaan nating mga pagkilos? Sino ba mga may pakana niyan? Iingat lang ha. Ingat lang doon sa mga sa mga baka mahaluan tayo ha. Parang may mga kumakalat sa social media na mga kumahalo-halo daw ng mga ibang masamang espiritu. O ingat ha, yung mga kababayan natin na mga nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, ingat lang ha. Tingin kayo sa mga paligid ninyo ha. Kasi baka may mga nahaluan kayo ng mga satanas, mga demonyo dyan. Kaliwat kanan ang demonstrasyon. Oo, dalawang grupo ang nagde-demonstrate ngayon. Ang grupo ng mga lehitimo na mga talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas, mga Duterte supporters, at saka yung isang grupo, yung mga satanas, yung mga demonyo, yung mga masasamang tao na mga makakaliwa. Oo, kaya mag-iingat ha. Titingnan niyo yung sarili, yung mga bandila ng mga kasakasama nyo. Baka mamaya yung bandila nila, bayan muna na. Oo, yari kayo dyan. Mano kayo ha, mababansagan kayong mga komunista niyan. Oo, kaliwat kanan ang at saka kanina, kamusta naman yung mga nagpunta diyan sa may Etche Shrine? Kamusta naman kayo? Pasensya na. Hindi kami nakapunta diyan kasi meron tayong malupit na errand every Friday. Every Friday daddy duty si Boss D. Oo, kasi lumalabas kami ng aking daughter na si Sophie. Lumalabas kami at we are spending quality time. Syempre work-life balance ika nga. Syempre ang ating unang-unang trabaho ay syempre magmahal sa Panginoon. Yan ang unang-una. Pangalawang trabaho natin yung pamilya. Syempre itong pangatlong trabaho natin ay itong pagbati ko sa lahat ng mga nangyayaring kabulastugan sa pamahalaan. Yan nga. Naku po, maraming mga nagkakalat ngayon ng mga issue. Syempre, unang-una sa lahat na pinakamabigat na nangyari ngayon ay isa sa pinakamabigat na nangyari ngayon yung pagkakaabsuelto ng lahat ng mga salot, mga suwitik, mga kawatan dyan sa pamahalaan na nagkanuno sa ating kaisa-isang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Alam naman natin na nagkaroon ng ugong-ugong nung nakaraan na itong interim na ombudsman, ibig sabihin caretaker. Dapat pagka caretaker ka lang, putay na, stay put ka lang. Stay put ka lang kapag, di ba, caretaker ka stay put ka. Hindi naman siguro caretaker ka lang tapos magpapalit ka bigla-bigla ng pintura ng bahay na binabantayan mo, hindi ba? Itong caretaker ng ombudsman, yun ngang sino si Martires? Yun nga si Martires, hindi niya dinesisyonan agad yan dahil kailangan talaga ng masusing investigasyon dyan, ng masusing pagsusuri bago desisyonan yan dahil isa yung napakabigat na responsibilidad. Meron ding nakabinbin na kaso sa kanila sa Supreme Court diyan sa pagkakatapon kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Inunahan ng ombudsman na punyemas na ito na di umano parang sinasabi baka klase ni Boying Rimulya yung asawa nito. Grabe So, alam nyo, medyo mabigat to. Napakabigat nito, mga bossing, itong nangyaring ito. Baka akala ninyo, lang to, easy lang to, petiks lang. Hindi po, mabigat ito. Lagi natin sinasabi na ang ombudsman po, yan po ay, itinatalaga yan ng presidente. Sino bang presidente ngayon? Di yung Mangmang na si Mangmang Marcos.
Hindi na siya si Bongbong Marcos, siya na si Mangmang Marcos dahil walang alam bopols talaga. So ngayon, yung ombudsman po, 7 taon ang mandato niyan. At kahit na inilagay na yan ng presidente, hindi yan parang mga cabinet secretary na pwede niyang tanggalin anytime or pwede niyang i-request mag-resign tapos obligado yun na mag-resign itong itatalaga ng ombudsman. Hindi ganon. Ang tangi lamang na makakapagtanggal sa isang ombudsman ay through impeachment. Okay, so walang kontrol ang tao. Walang kontrol ang tao, walang kontrol ang mga kakampi natin sa politika. Wala po silang kontrol dito sa taong ito. Ano ba ang magiging trabaho ng isang ombudsman? Ang isang ombudsman po, siya po ang maglilitis ng lahat ng mga kaso. Para silang piskalya sa gobyerno. So, piskalya sa gobyerno against sa mga taga-gobyerno. Pwede silang magsampa ng maraming mga kaso sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan, yan po yung parang korte ng mga politiko. Ito naman pong ombudsman, parang DOJ yan. Kung gaano binaboy ni Boying Rimulya ang DOJ, malamang sa malamang ganyan din niya babuyin yung ombudsman. Kasi bago tayo bumalik doon sa mga nagawa ni Boying Rimulya sa kanyang pagiging DOJ secretary. Yan pong ombudsman kasi, alam naman natin na medyo mahihirapan na yung impeachment kay VP Sara. Nakikita nyo naman sa Kongreso ngayon, hindi ba? Meron ng grupo ng mga makakaliwa na malalakas na din. Meron din grupo ng minority na lihim na lumalakas na rin. Hindi katulad nun. Kasi nun talagang sobrang konti lang ng minority. Pero ngayon, marami-rami na rin yung hindi bumoto kay Speaker Romualdez nung siya ay tumakbong pagka-speaker sa pangalawang pagkakataon. At huli niya na yan. Sa Kongreso, come 2026, magbabago na talaga yan. Kasi hindi na yan mabubuksan. Hindi na talaga mabubuksan itong impeachment na to this year. And malamang sa malamang, mabinbin yan sa Supreme Court or hindi na manalo itong Kongreso sa kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court. Kasi paano unanimous decision, paano naman magkakaroon ng motion for reconsideration. So, yung kanilang plan A, plan B ay hindi na umubra. So itong plan C, ang nila is pwersahan na. Hindi na dadaan sa impeachment si VP Sara, hindi na dadaan sa kung saan-saan. Idadaan na nila yung pagkakasibak kay Inday Sara saan? Through plunder na. Kakasuhan na yan. May magsasampa na kaya itong mga congressman na to, sigurado magsasampayan sila ng kaso diyan sa ombudsman, tapos itong ombudsman actionan yan kagad, tapos ng ombudsman yan, i-impeach ng ombudsman or isesentensyahan ng ombudsman yan para pumunta na yan dun sa Sandigan Bayan. Yun ang pinakamalaking problema natin kasi talagang plano nilang tanggalin ito si VP Sara Pwersahan. At kapag ginawa nila yun, ano kayang gagawin ng taong bayan? Mananahimik pa kaya ang taong bayan kapag pwersahan na? Kasi tingnan mo pwersahan nilang kinuha yung Senado. Kasi pwersahan nilang kinuha yung Senado kahit medyo mahina yung majority, kasi yung siyam na minority diyan sa Senado, mabigat yan. Malaking yan, mga bossing, malaking kumbaga sa history ng minorya sa Senado for yung ating republika. Ngayon lang ganito karami yung minority. Usually 5 ganyan. So delikado pa rin si Tito Soto. Pero ginapang niya para makuha yung makuha sa administrasyong yung mga pro Duterte senators, yung mga posisyon. Para makuha yung mga posisyon. Ano yung posisyon? Unang-unang posisyon, yung health sector. Yun pong Committee on Health na pinamumunuan ni Bongo. Napakagaling ni Bongo dyan, mga bossing, ha? Napakagaling niya dyan.
Oo, kakita naman natin, napakarami ng malasakit center. Talagang ang daming natulungan ng malasakit center. Kami, ang dami na rin namin nailapit ang banateros. Madami na kaming nailapit na mga banateros din na mga nangailangan ng serbisyong medikal kay Senator Bongo, at hindi yan nag-aatubili. Dahil din sa mga malasakit centers, ang dami talagang natulungan nito ni Bongo. So, ang dami rin yung mga panukala patungkol sa mga polisiya natin sa healthcare. At mga bossing, iniimbestigahan niya yung PhilHealth na yung PhilHealth issue natin na pagta-transfer ng pera, pagtatago ng pera, palpak ang serbisyo pero ang dami-daming pera nakareserba. Ano yan? Iniimbestigahan niya yan. Kanino ibinigay nung bagong liderato sa Senado? Doon sa may scam, may PhilHealth scandal na si Risa Ontiveros. Noong panahon ni Risa Ontiveros, sinasabi nila na yan daw ay gumamit ng pera para makinabangan sarili niya. Ipinalagay yung mukha niya sa mga bus parang si Abalos. Buti si Abalos hindi nanalo. Pero itong si Risa Ontiveros, sa kasamaang palad, nanalo po itong si Risa Ontiveros. Kaya ngayon mayroon siyang issue sa PhilHealth, pero hindi na nabalikan yun. Meron siyang bilyong pondo na kailangan ipaliwanag pero hindi niya na naipaliwanag yun. Ngayon, bilang isang senador, doon pa siya nilagay. Sampal talaga yan sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Tito Soto na nilagay niya sa Committee on Health si Risa Ontiveros na di umano may issue sa PhilHealth, may issue sa pagdispalko ng pera ng PhilHealth. Diyos ko po. Tapos isa pa, ito pa, yung kay Rodante Marcoleta. So, nakaiwas na sila dito sa pag-agaw ni Tito Soto na to, nakaiwas na sila doon sa pagkakabisto nila diyan sa Committee on Health. Dahil hindi na si Bongo, iba na sigurado tayo, ililibing na ng buhay ng bagong sekretary yan. Bagong committee chairman yan ng health. At sigurado ko mas lalong papalpak ang health care system sa Pilipinas. Ang mga batas na gagawin, sigurado wala na magagawang batas para sa ikauunlad ng health sector. Hindi ba? Kasi engot din yung nilagay . So eto, nakaligtas na sila sa Committee on Health. Sa pag-iimbestiga sa PhilHealth, eto na naman ngayon. Etong sa may committee ni Rodante Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee. Mantakay mo, inilagay mo sa Blue Ribbon Committee, hindi na nga abogado. Hindi na nga abogado yung nilagay mo sa Blue Ribbon Committee, may kaso pa ng pagpatay. 'Di ba? Yung tatandaan ninyo yung si Dacer Corbito case, 'di ba? Tumakas nga yan . Tumakas yan si Lacson palabas ng Pilipinas. 1 taon nagtaguyan para iwasan yung warrant of arrest. Kita mo, naging senador pa siya, mag-iimbestiga, siya nga ang siya mag-iimbestiga ng corruption, siya nga ang nagpasimuno nung certification, nung liquidation by certification. Yan po yung pagpapakita ng tawag dito ng iyong mga gastusin ng pondo ng taong bayan na certification lang, walang itemized na paggamit ng pondo. Diba? Matatawa ka talaga. Kaya nga yun yung sinasabi natin, malaking problema. Kasi anong inagaw ni Tito Soto itong mga na to, dating may laban tayo sa Senado, kita mo, pagkaagaw niya, nakipag-cooperate kagad siya sa Congress. Binabanata ng mga congressman ngayon yung mga senador. Bihirang nangyayari yan. At usually, hindi pumapayag ang Senate President na ang kanyang pamunuan kasama yung kanyang mga miyembro sa kanyang tahanan, 24 na nga lang, kinakanapan itong mga congressman na to na kung titingnan mo, pang-4 sila sa hagdanan. Kumbaga sa baitang, doon sila sa ibaba, malayo sila sa itaas. Ang hierarchy is ang hierarchy kasi sa gobyerno is syempre presidente, tapos vice president, senate president, at speaker of the house. Nasa pang-4 lang sila. Pero pinapayagan ito ni Tito Soto na baboy-babuyin ng mga congressman yung mga senador niya at wala siyang ginagawa. Samantalang itong mga congressman, alam mo, somehow believe ako sa mga congressman. Kasi
Noong kumana itong mga diskaya sa Kongreso at mukhang sinang-ayunan naman yun ng Senado, talagang full force ang lahat ng mga buwaya sa Kongreso na talagang ipinagtatanggol itong kanilang yung kanilang leader ng kanilang kulto. Oo, na si Zaldicolto at saka si Romualdez. Oo. So ganun ang sistema ngayon. So ngayon itong mabalik tayo diyan sa may ombudsman. Napakalakas nitong magiging kapangyarihan nitong ombudsman na to. Kasi katulad din ni Boying Rimulya sa Department of Justice. Ano ba ginawa ni Boying sa DOJ? O hindi ba nung DOJ secretary siya, yung kanyang anak nahuling nagre-receive ng parcel na laman ay droga? Tapos hindi yan natinag o anong ginawa niya, no, 'di ba? Pinersecute niya si Bantag kahit wala silang kaibi-ebidensya. O ngayon pinersecute din nila si Teves kahit na wala rin siyang kaibi-ebidensya. Nagrecant pa yung 10 di umano fall guy nila. Yung sinasabing mga nahuli pero bumaliktad, di daw sila yun. Hindi raw si Teves ang amo nila. So, nakita ninyo yung palpak na judgment nito ni Rimulya. Pangatlo, itong ginawa ni Boying Rimulya kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba na wala pang ang kaso? Hindi pa man actually yung mga kaso sa DOJ na na dismiss na, binuhay pa, dinagdagan pa. So, ganyang kahayop yan si Boying. Ang pinakahuling ginawa niyang kahayupan, alam nyo kung ano, ang pinakahuling kahayupang ginawa niyan ay ang pagpapamigay kay Pangulong Duterte diyan sa dahig. Sinasabi ng hayop na hindi daw siya makikipag-cooperate kung anong desisyon ng presidente. Yun ang desisyon niya, hindi daw makikipag-cooperate. Tapos biglang malaman-laman mo, sila rin pala yung nagplano ng pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kaya dito mo malalaman na itong si Boying Rimulya, traitor itong si Boying Rimulya, sinungaling ito at ang sinungaling kapatid ng magnanakaw at ang magnanakaw pinsan niya ng demonyo. So diyan mo makikita na si Boying Rimulya may pagkademonyo talaga. Ang masaklap nito, ina-applyan niya yung ombudsman kasi nga hindi ka pwedeng basta-basta makasuhan kapag ombudsman ka. Alam ni Boying na hahabulin siya ng mga kaso niya balang araw. Kaya umaalis siya sa DOJ. Ang lakas-lakas ng DOJ Untakin mo, umalis siya sa DOJ para maging prosecutor ng mga nasa gobyerno. Pag sinabing prosecutor, sila yung maghahanap, evidence gathering at magki-case build up sa mga nasa gobyerno. Sigurado tayo na i-weaponize yan. Kaya nga nung nakaraan tinanong siya, sir, hindi ba ma-weaponize yan? Ang bilis niya sumagot, it will never be weaponized. Ulul. Wineponize nyo nga yung anti-terror bill ginamit nyo kay Teves. Dapat gamitin nyo anti-terror bill sa Maute, sa Abu Sayyaf, sa NPA. Aba, nauna pang naging terorista si Teves kaysa sa Maute. So ginamit yung anti-terror bill, wineponize para ma-freeze yung assets ni Teves. Katulad nga ng simbahan, mantakin mo simbahan. Ang simbahan, napakaganda ng mga activities niyan. Ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, napakaraming outreach program niyan. Ang simbahan ng KOJC, napakaraming tree planting activities at saka napakaraming mga cleanup drives ng mga yan. Tapos tatanggalan mo ng karapatan na gamitin yung pera na sila naman ang nagmakahirap. Di ba? Finiraise din yung asset. Mantakin mo, saan ka makita ng kasong rape? Naka-freeze yung assets. Ang dami-dami may kasong rape dito sa Pilipinas Wala namang finifreeze yung assets. Bugok talaga So ganyang kaabusado yan si Boying Rimulya. Ganyang kaabusado, ganyang kabalasubas, ganyang kademonyo. Sabi ko nga sa inyo, dapat mamamatay na yan. Nakita nyo, kasakit yan. Mamamatay na sana yan Kaya lang yung trono niya sa impyerno hindi pa tapos kasalukuyang pang kinoconstruct yung trono niya sa impyerno dahil yung trono niya mas matindi pa sa trono ng demonyo. Hindi ko nga alam na dito pala sa Pilipinas ang totoong impyerno. Bakit? Nandito lahat ng mga leader diyan sa impyerno. Nandiyan si Bongbong, sila Abalos, yan sila Rimulya, yung magkapatid. Yung mga nasa Kongreso, sila Chua, sila Abante. Lahat yan pupunta yan sa impyerno kaya hindi pa nangangamatay ngayong mga yan kasi nga yung annex ng impyerno na sila lang nandoon, VIP sila. Hindi pa nagagawa.
Nahiya nga si Satanas sa mga yan eh. Hiyang-hiya si Satanas sa kanila, imaginein mo. Imaginein mo ganun ka-demonyo itong mga hayop na ito. So kapag ka na naging ombudsman na yan si Boying, ang unang-unang order of business niyan, kasuhan ng plunder yan si VP Sara. Yun talaga unang gagawin yan. Satanas yan. Si Pangulong Duterte nga sabi niya hindi papadala, pero siya pa yung namuno doon sa pagpapadala. Natanggap na pala niya yung Interpol Red Notice, hindi man lang niya inabisuhan yung mga yung kampo ni Pangulong Duterte para sana lahat ng mga legal remedies na avail nila. O hindi ba, nilihim nila yon kasi nga parang mga kawatan din yan magnanakaw yung mga gawain yan. Ginagawa nila yan habang hindi ka nakatingin. Ganun ang style ng mga yan. So, kapag na-hire yan si Boying, tapos na, which is 100%, di naman, siguro mga 99%, parang yung safeguard. 99% mga bossing, maha-hire yan as ombudsman. May plano yan sila ni Bongbong, kaya yung putang na paiyak-iyak ni Bongbong, diyan sa TV, katarantaduhan yan. Kung hindi kaya ni Bongbong na may makipag-ayos sa mga kaaway niya, na nakatulong naman sa kanya noong kampanya, ibig sabihin, kalokohan lang yan. Lahat ng mga programa, proyekto, lahat ng mga speech, pangako nito ni Bongbong. Walang planong ayusin itong Pilipinas na ito, mga boss. Walang planong ayusin yan. Unang kakanain yan, si VP Sara. Bubuhayin yung impeachment, yung kanyang confidential funds, tapos sa isasampa nila yan sa Sandigan Bayan. Di natin alam kasi ang mamimili ng kumbaga pagka nagkaroon siya ng clearance from ombudsman. Kasi sabi ni Amy Marcos, malabo dahil meron akong motion. Ano ka ba, Amy? Oo, maraming salamat sa iyong tulong. Napakalaki ng effort mo dito. Di ko lang alam kung pautot nyo lang yung effort na yon para kunyari kakampi ka pa pero kalabang ka talaga, hindi natin alam. Pero sa totoo lang, magpapasalamat rin ako sa iyo dahil sa iyong motion for reconsideration na yan. But then again, ganito na kademonyo itong mga nasa gobyerno ngayon na wala nang batas-batas sa mga yan. Kung ano inutos, kung magkano yung lagay, di umano, doon sila, yun ang Diyos nila, pera . So kung sino yung maraming pera, yun ang sasambahin nila. Ganun yan. So, kaya malamang sa malamang, pag marireject din niyang motion for reconsideration ni Amy, dahil minabadali nga ng interim, tarantado rin . Kailangan kasi yung interim na yan, pagka nagkapili na ang presidente at gagawin ng ombudsman, doon lang laalis yan. Mantakin mo, ilang linggo pa lang sa pwesto, biglang dinesisyonan na yung isa sa pinakamalaking katiwalian pagtatraidor sa Pilipinas, which is pagpapadala kay Pangulong Duterte sa sa dahig. Mga hinayupak talaga kayo, mga buwisit kayo. Paanong wala kayong kasalanan dyan? Wala nga kayong naisagot sa Senado kung hindi you invoke your meron ng yung sub judice, may kaso na sa Supreme Court kaya di kayo makasalita. Tingnan mo si Saldico, ganun din ang sagot ngayon. Di ba? Si Saldico, ganun din ang sagot ngayon. Dahil daw nasa Supreme Court na yung issue ng GAA 2025, hindi na daw siya pwede magsalita tungkol doon. At magpapaliwanag daw siya sa taktang araw. Kailan yung taktang araw na pag mamamatay ka na? Sana bukas na. Mamamatay ka rin lang pala, ba't hindi pa memya? Hindi ba? Ba't mo pa kailangan paabutin pa ng tumanda ka? Madami ka pang niyan. Madami ka pang paperwisyo. Bakit hindi lang mamaya o kaya bukas o kaya ngayon na? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala